And yo, what's up guys? Welcome back again to my channel. So, this video for today natin guys is bibigay ako ng tip kung paano ko pinapakain tong Wachupong feeds ko. Ayan. So, Wachupong feeds ko guys, papansin nyo, diba dapat rekta na to? Yan, nire-rekta na to dapat sa tank. Pero sa akin guys, ayan, binababad ko muna. Tapos, binabanlawan ko. Ayan, dinahalis ko yung unang banlaw. Ayan, mga 10 minutes to 5 minutes na nakababad guys ito para lumambot. Tapos kuha tayo sa malinis na tubig sa tank din nila. Yan. Tapos ayan guys, papakain ko, sample ko lang sa inyo guys. Ito, kumain na to kumain na tong HB Blue natin, pero bigyan ko ng konti para lang makita nyo guys na gustong gusto nila yan. Yan guys, habulin nila yan yung mga lulubog. Ayan, at kakainin naman nila yun dyan. So ganun guys, kaya ako to ginagawa tong ganito, binabalawan ko at binababad ko para malinis na malinis yung feeds nila at natatanggal natin yung dumi. Ayan, kasi hindi natin alam sa mga feeds na ganyan, sa mga ganito kung sure ba na malinis. Baka mamaya may maliliit na uod na ganun, diba? Kasi matagal din tong nakastock yung mga ganito guys. So yun, para lang iwas sa ganun at hindi maparasite or makapollute sa tubig. Kasi yun guys, ikot ko kayo sa ating mini farm. Ito yung update natin. Ito yung full gold natin na breeder. Yung isa dyan yung female available yan. At ito yung pinaka breeder ko ngayon. Ang laki, diba? Ayan. Tapos okay pa naman guys, male natin. Ayan. Medyo faded lang yung bandang tail. Gawa ng tumatanda na. Ganyan talaga ang gapi guys tumatanda. Kasi ang gapi guys tumatanda na nasa 4 months to 5 months na. So mga nasa 4 months na to. Nag-fade na talaga yung mga male. Hindi na sila ganun paganda. So, less na yan sa BBS. Kasi yan guys, ikot tayo dito. Ayan guys, pansin nyo malinis yung mga ano natin guys, yung tank natin. Ayan. Sa mga breeder kasi natin, nag-every other day na ako dyan ng linis ng 10%. Hanggang dito lang guys, tinatanggal kong tubig. Ganyan lang. Tinatanggal ko lang yung poop para malinis lagi at hindi sila maparasite. Kasi minsan yun yung kukos ng uod at pag nakain nila yun or humihiga sila, pwedeng pumasok sa kanila yun at magiging parasite. At ito yung isa natin full gold big female. Ayan, isa pang pair. Ayan yung nanganak guys. So sana magbuntis ulit at lumalaki ulit yung tiyan niya. Feeling ko tuloy-tuloy ulit yan guys at magbe-breed ulit yan. And then sa HB Blue naman, napapansin ko dito sa HB Blue natin, maganda pa rin yung male. Ay, may pagkain pa yan. Kainin nila yan guys. Hindi nakita ng female, matako yung female. Ayan guys, napansin ko naman dito sa HB Blue, yung female lumalaki. Ayan, umahabol ang size dito sa female natin ng gold. Ayan, diba? Lumalaki siya guys. Bilis niya lumaki. Tapos dito naman guys, ito yung feeder natin. Matanda na yung male nito guys. So, sobrang tanda na itong male na ito. Nilagay ko dyan. Kinuha ko ito dun sa kabila. Tapos ayan, female natin, preggy na to. At sana mga 1 to 2 weeks sana mag-drop. At para meron naman tayong success breeding. Ayan. Sumusundot pa pala yung male natin guys. Sumusundot pa. Ayan. Pero napansin nyo guys, diba iba na yung male na to. Kasi yung last na male natin, yung tandaan din namatay na. So, inot na at inalis na natin at nagkuha ako ng panibago natin breeder. Ayan. Ayan sa top view. Malaki rin to guys, tong female ko na feeder na to. Tapos dito yung may nag-wiggle. Ayan, nag-wiggle tong male, female na yan. Pero ini-stay ko lang dyan, di ko ini-stress at babalik din yan. Ayan, medyo bumabalik na siya, medyo hindi na siya nagwibigil. Ayan, yung dalawang male doon nilagay. Dito naman guys, ayan, naglagay ako dalawang female. Tatry ko i-groom, sana okay lang sila. Ito kasi medyo matamlay pero inayaan ko lang siya dyan. Ito yung sa 1 month, ito yung kapatid niya. 4 sila dito at nandun yung isa. Tapos ito naman yung mga 1 month yung feeder guys. And then gaganda pa naman to at nagpaka-ears na yung ayan, yung dalawa nagkaka-ears na. Ayan. Pero hindi ko na-expect na sobrang ganda to guys. Pero sana dun sa cross natin na yun, feeder, mapag-produce tayo ng madami. Dito naman sa koi guys, ayan yung koi natin. So far naman okay pa naman yung female. Maligse, kumakain, tumataba ulit. Ayan, sana mabuntis tong female at papansin nyo yung mga fries sinama ko na dyan. Ayan, para sama-sama sila dyan. At pag naglapag ako ng BBS guys, may di kakain na ng sobra. Kasi yung mga fry yung mas makakakita dyan. Ito kasi medyo matatanda na to at di ko na rin matansya yung
bigay ng BBS. So, baka mapasobra. At least may kakain ng BBS pag sobra. Yung mga maliliit natin na tuxedo fry. Ayan, guys. Tapos kung napapansin nyo guys, yung mga female natin dito, wala na, diba? So, na-out na kasi may mga kumuha din. So, in-out ko yung mga hindi ko gustong female. In-out ko. So, wala na yung laman. So, zero breeding ulit tayo. Ayan, naghintay tayo ng mga fry sa ating mga breeder. At papaparami ko naman din yan guys. Matumal lang talaga yung ano natin, yung mga isda natin mag-drop. At medyo minamalas-malas din sa pag, ano. At ito yung RD natin guys. Yan, sobrang tako ng RD. So, okay pa naman yung mga meal natin. So, maglalabas pa naman ng quality yan. Basta, maganda pa tignan. Okay pa. At half moon pa. Half moon pa yan. Half moon pa sila lahat. Ayan guys. Dito, p-dirt din. Ayan, yung mga p-dirt natin dito. May trio pang isa. At ito, sobrang tanda na rin itong meal na to guys. Pero, sana tumusok pa at makabuntis pa na ang ating female. Tapos dito guys, ayan yung mga pastel natin, dito ko na nilagay. Ayan, may mga ilan-ilan pang pastel dito. May male, may female, at dito yung isang malaking female nilagay ko. Ayan. Para mabuntis din ng ibang male dyan. At sana tumutusok yung male natin guys. Tapos dito guys, ito yung update natin sa mga fry natin ng full gold. Ayan, bilis din naman nila lumaki. Ayan. Kahit madalang sila makapag-BBS kasi kahapon namatayan tayo ng BBS at tanggalin mamaya yung saksakan. Pero okay lang. Ngayon natin ganun talaga. Sayang na yung 3 takal. Mahal pa naman ng BBS guys. Ayan. And then ito guys. Pakita ko guys. Ito yung mga lalagyan ko ng stock water natin. Mga ganito. Mga Wilkins gallon. Tapos ito guys. Ayan. So ito binalawan ko na to. Tapos nilalagyan ko ng tubig to guys. Piniprepare ko to ng mga 3 days to 1 week. Para stock talaga guys. Tapos kapag napuno yan guys, lahat yan napuno, naglalagay ako dito ng asin. Nilalagyan ko sila lahat ng asin. Sinista ko sila. Ginagawa ko lagi yan guys, para sa safety ng isda natin. Gawin nyo to guys, mag-stock kayo ng ganito para hindi na water shock at hindi nagkukulang sa beneficial bacteria yung mga tubig natin at stock natin kapag ginagawa nyo yung ganito guys. So ayan. Kaya lang ginagawa ko guys kapag nag-stock ako ng water. Lagyan nyo ng asin guys, huwag nyo kalimutan takalan ng asin yan mga yan. At ayun guys, ito na matatapos yung update natin sa ating mga gapi at vlog natin for today. And then yun guys, kita-kita na lang ulit tayo sa next update ko. And then sana maparami na natin itong mga gapi ko dito na pinaparami. And sana mag-success na yung breeding ko. And then yun guys, shoutout sa lahat na nanonood. Thank you sa lahat na nanonood. At ayun, balitaan ko kayo guys, update ko kayo pag dumami na ulit.